O sino po si Juan Pandog? Siya po. Nag-aaral po ano? Gary. Tsaka sino yun sila? Meron ba kayong sunrise? So hindi na ako pupunta rito ng 9. Wala. Hindi maintindihan. May sunrise 5 p.m. dito. 5 a.m. Hindi, ibig sabihin, hindi na ako pupunta rito ng Sunday. Hindi na, no? Okay. 7 last words sa Friday, 4 p.m. So, Rose, kailan mo tayo last 7 last words dito? That was 20 years ago. Kayo yung mga, isa ka sa mga nag-handle, di ba, ng word. Okay. Yung ating text ay sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Ngayon sana ay pupunta ako na sa truth kasi sa way medyo namuksan ko na. May nakikita ako at least baguhan. Aparada muna ako sa way. Hindi muna ako sa truth. Tsaka yung time ko. Akala ko late kami. Sabi ni Rose, maaga ka. So, maaga pala ako. 11:15. Pwede ba natin basahin yung talata? Sir, ano ba kayo? First time niyo po ba talaga? O umattend kayo sa iba? Sa iba? Okay. Sige, babasahin natin yung ating text. Saka tapos mag-pray tayo. John 14:6 po yan. Ito po yung salita ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, hindi sa pamamagitan ko. John 14:6. Pray po tayo. Sumangkod niyo ako. Panginoon, matawag po kami sa inyo sa oras na ito. Tulungan niyo po kami sa inyong salita. Ito lamang po yung pagkain ng aming kaluluwa. Kailangan pwedeng magpagpakain sa amin sa mga bagay nito. Humingi po kami ng inyong awa na ang inyong salita ay magbigay sa amin ng liwanag. Magbigay sa amin ng kabusugan. At matutuwa namin, Panginoon, na yakapin ang mga salitang ito sapagkat napakalinaw nung sinabi na kayo ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Maraming pong salamat dahil hindi mo itinago sa amin ang mga salitang ito na napakahalaga sa buhay namin. Hindi kami kailangan maging hindi matuto sa mga bagay mo. Sa pangalan ni Jesus, tulungan mo rin ako na sa pangalawang pagkakataon ay maibahagi ko po ito. Mahasa po ako, Panginoon, sa inyo lang ang magagawa. At sapat po ang inyong biyaya upang kami lahat ay maligtas at magkaroon ng katiyakan. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, yung ating title ay The Exclusiveness of Jesus Claims. Ang tatagalogin natin ito yung salitang eksklusibong
pag-ahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang pagliligtas. Pag sinabi natin exclusive, ito ay solo. Ito ay walang ibang paraan para ang tao ay makarating at makalapit sa Diyos. Diba lahat tayo gusto natin talaga sa buhay natin ay makita ang Diyos, makarating sa Diyos. Sometimes iniisip natin, pagkamatay ko kaya, saan ako pupunta? Alam niyo po, pag tinatanong niyo, napakagandang tanong po nun. At kung yan ang tinatanong ninyo, kung pagkamatay niyo, saan kayo pupunta? Talagang sasagutin tayo ng Diyos. Kapag ang tinatanong natin sa buhay ay essential, yung talagang kailangan, may sagot po ang Bible dyan sa bagay na yan. At dito makikita natin ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalita siya ng isang bagay na napakahalaga sa buhay natin. The way to God, the way to salvation. I am the way and the truth and the life. No man comes to the Father except by me. Now, siguro familiar kayo, naririnig niyo lagi yung salitang gospel o mabuting balita. Kailangan familiar tayo doon. Alam natin yun. Kasi yun lamang ang kapangyarihan ng Diyos para abutin at iligtas ang sinuman sa atin. Pag sinabi po natin exclusive, ang ibig sabihin nun, walang ibang daan. Jesus Christ, eksklusibo yun, solo niya yun, the one and only Savior, na maliban sa Kanya, ay talagang hindi tayo magiging masaya sa buhay natin magpawalang hanggan. At itinatagubilin ng Bible na huwag nating ikompormiso ang Ebanghelyo ng Panginoon. At kapakahalaga nito sa buhay natin. Minsan, naalala ko yung sinabi ng mga alagad ng Panginoon at saka si Jesucristo. Nung nag-preach ang Panginoong Jesucristo at lumalalim yung kanyang pangangaral sa John chapter 6, isa-isang tumalikod yung kanyang mga alagad. Hindi ba? Kasi malalim eh. Ang Panginoon kapag nagsasalita siya, hindi lang naman yung puro basic, kundi may mga karne, may malalalim. At habang tumatagal sa kanyang pag-preach at nabibigatan, sabi ng kanyang mga alagad at yung mga ibang disipulong nandun, sabi niya, bigat ng aral na ito, sino ang makakaunawa sa aral na ito? Sabi ng Panginoon, sabi niya, umalis sila, tinanong niya yung 12, sabi ng Panginoon, pati ba kayo ay aalis din? Tapos sabi ng Panginoon, ay sabi ng mga alagad, Lord, saan po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang walang hanggan. Itinatanong natin ito sa ating sarili. Kung hindi si Kristo ang ating susundin, saan tayo pupunta? Wala tayong ibang pupuntahan sa buhay na magkakaroon tayo ng katiyakan maliban sa Panginoong Yesu Kristo. So itong title natin dito sa ating John 14:6, sinasabi ng banal na kasulatan, exclusive ito na binanggit ng Panginoong Yesu Kristo. Ibig sabihin nito, siya yung nag-iisang tagapagligtas natin. Ngayon, meron akong sinabi kay Janessa na ipo-plus ko dyan para maintindihan nyo pa itong aking sinasabi about the saving gospel of Jesus Christ. Kabalo nung abasahin na yan at nung maintindihan niya yan. Now, importanteng maintindihan natin yan. Okay? Okay. The truth of the gospel is both exclusive and inclusive. Narinig niyo ba yung salitang all roads leads to God? Narinig niyo na yun? All roads leads to God. Borina po sa ganito, kung magsisimula kang aakyat from base, mula sa baba, nandun kayo, aakyat kayo sa isang, sabihin natin, bundok, okay? Magsisimula kayo sa base, pinakababa, pero sa ayaw sa gusto niyo, sa dulo nito ay magtatagpo pa rin kayo doon sa top, doon sa pinakatupong. Yan ang ibig sabihin, all roads leads to God. Maling-mali po yun. Pagdating sa Diyos, at parating tayo sa Diyos, hindi pwede yung kanya-kanya tayo ng daan. Hindi pwedeng gamitin yung, diyan ka lang, doon ako, doon siya, doon tayo. Iba-iba yung paraan, pero
ang dulo nito, ang resulta nito, ay doon pa rin tayo. Hindi exclusive yun. All road leads to God, mali po ito. Mali po itang salitang, tamo para-pareho kapanwalan, pero para-pareho ka miras ken Diyos. That is wrong. Okay? Hindi siya biblical, hindi siya salita ni Kristo. Whereas, ang salita ng Panginoon Yesu Kristo ay very emphatic, very dogmatic. At murining tao yan. Murining tao. Kung yung buhay ko, yan ang gusto mo, ito yung parang ko, ito yung religion ko, ito yung paniniwala ko. Pero sa bandang huli, ay doon pa rin ang ating pupuntahan. Hindi yon ang turo ng Panginoon sa atin. John 14:6, ibang-iba siya. And yet, ito yung ibig sabihin ng gospel. Okay? The gospel, the truth of the gospel is both exclusive and inclusive. Okay? Exclusive, ang ibig sabihin, tanging si Kristo ang daan tungo sa Diyos. No other gospel. There is no other gospel. Sinabi yan ni Jude, sa sulat ni Judas, ang kabanata 1, talatang 3, iisang kaligtasan, pananampalatayang minsan ibinigay sa mga apostol. Tapos pagdating sa Galacia, sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kung mayroong ibang ebanghelyong mangaral sa inyo, maliban sa pinapangaral namin, sumpain siya magpakailanman. Sasabihin ko sa inyo, maging kami, maging kami, o mga anghel sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyong ipinangangaral namin, let him be eternally condemned. Narinig niyo ba ako? No other gospel, isang ebanghelyo, isa ang daan tungo sa Diyos. Yung exclusiveness of Jesus Christ, yan ang salitang gospel. Now, naman buri na sabihan niya yung inclusive. Okay? Inclusive, yung buri na sabihan niya yan, sama-sama, lahat. Lahat. Ano yung ibig sabihin ng lahat? Lahat pwedeng maligtas. Learn in John 3:16, Genesis. Please na po, magpagtsaga po kayo sa akin, Word of God po ito, huwag natin bastusin, igalang natin, makinig kayo. Makinig kayo, unawain natin kasi concern ito sa ating mga kaluluwa. Okay? Now, tingnan natin John 3:16. Ito yung inclusive. Ulit ko, nagpapaliwanag ako dito. Inclusive, lahat, sama-sama. Ano yun? Ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang nagdad ang sino man sa kanya. Sino man. Anong sino man? Kaya ikaw ay itim, puti, Pilipino, Amerikano, mayaman, mahirap, babae, lalaki, sino man, whoever believes, inclusive. Mali yan pong sabihin nitang, nung ekolong kyan, ako niligtas. Nung kayo Great Iron Church, ako niligtas. Nung kayo Iglesia, mali lang yan. That's wrong. Lahat ba pwedeng maligtas? Yes. Pero sabihin kyan darin sa kayo. Kaya gana-ganang tao, iligtas na ni Diyos. Nakikinig ba kayo sa akin? Lahat pwedeng maligtas, pero hindi lahat ililigtas. Now, sino lamang ang ililigtas? Sino yung nakapaloob sa inclusive na yun? Romans 1:16. Sabagat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sabagat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ikitsepo, naman kaya gana-gana iligtas na ni Diyos. Alina, nino na iligtas na? Dito mo pong sasampalataya. Whoever believes. Itang universal salvation, mali lang po rin, then turo nga rin. Naroon lang marili yun, nanayang din, yung kanya-kanya, basta itaman, wala lang ito wrong, that's wrong. Yan ang gospel ito. Yung gospel, exclusive yun. Nag-iisa siya. Hindi ba lahat ililigtas ng Diyos? Hindi lahat. Hindi lamang yung sasampalataya. Kanino? Panginoon Yesu Kristo. Exclusive, inclusive.
Exclusive. Inclusive. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gaano ka man katulisan, kamakasalanan, gaano ka man kahirap, kayaman, karunong, o sino man sa atin, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, ikilanglod ka man ng lipunan. The moment na tayo ay sumampalataya kay Kristo, lahat tayo ay maliligtas. So inulit ko, bakit tayo hindi niya po? In gospel, both exclusive yun, Christ mo, inclusive yun, lahat hindi maligtas. May nagtanong yata sa Betis kanina sa aming tagapagturo ng Sunday School. Ang tanong niya, sapat ba ang ginawa ni Kristo para maligtas ang buong daigdig? Yes. Bakit hindi lahat maliligtas? Hindi naman lahat sasampala tayo sa isang daan. Okay? At sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Pero inulit ko, yan naman kaya gana-gana, ligtas ko rin Diyos din tao. Ating nga piligtas. O siguro, kilala yun rin ang aliwa. Dami kong kilala, pero hindi ko alam yung time nila. Bakit ko hindi tinatalakay dito yung salitang pinili o election or dito sa gospel na pinag-uusapan natin? Pagdating yung salitang pinili, sa loob na ng iglesia yun. Pero pagdating sa evangelism and the saving gospel of Jesus Christ, dapat lahat ay makarinig ng salita ng Panginoon. And whoever believes in Him, remember, whoever believes, ang sino mang sumasampalataya. At sana sa bulwagang ito, lahat kayong nandyan, kubalo rin, ang gabing kantakin mong sinalpan tayo lang ang dito. Ganda ng awitin yung shine, Jesus, shine, da-da-da-da. Kaya, ano lang ako, ba't wala yung babae? Hindi niyo sinama yung girls. Ayaw. Next Sunday, exclusive. Ang klase. Okay. Anyway, okay lang yun. Babae lalaki, okay naman. Sige, ganun na niyo. In line sa gospel ng Panginoon. Now, ito yun. So, ang ibig mong sabihin, brother, pastor, na iisa hanggang ngayon ang daan tungo sa Diyos. Yes. Yes. Hindi magbabago yan. Pero dito ay gusto ko ma-educate kayo sa punto ito. Ilan ba ang daan tungo sa Diyos? Siguro inisip niyan. Okay. Alam niyo ba ang unang daan sa Diyos, hindi ang cross. The first way to God is by covenant of works. Bago magkasala ang tao, meron na siyang access sa Diyos sa hardin ng Eden sa Paraiso. Alam niyo ba? Sabi ng Panginoon, habang sumusunod kayo, hindi kayo mamamatay. Hubad sila, inosente sila, wala silang malisya, walang kasalanan. Nandun sa Panginoon, ang access, yung daan nila sa Diyos, malapit. Nasa doon sila sa halamanan, sa puno ng buhay. The first way, mga tapo, intindihan niya, ay niyang lalangan niya yung Diyos yung tao. Wala yung pang kasalanan. Mukha rin ka sa pero wala yung kaya mo yung Diyos. Anong kasalanan eh? Noong ang tao ay nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, walang sin, inosente. Walang kamatayan, walang sakit, walang tanda. Magiging immortal ang tao. It's supposed to be. May access. Ibig sabihin may daan. The first way, ang unang daan tungo sa Diyos ay by works. Kung nusunod ka, kung gawa ka, kaya meron ka. So, nasa piling na naman Panginoon, ang tao ng panahon na yun, nung walang kasalanan, yes, yun ang first way. It is by covenant of works. But when man had sinned, that way was closed forever. Hindi niyo po, magkasala na ang tao. Sinarado ng Diyos magpakailanman ang daan para maabot ng tao ang Diyos. Hindi na pwede.
Pag wala yung kinabing, kabayat na po ang bigat ng salitang mga kasalanan. Hindi mo malalapitan ng Diyos. Is holy siya. Walang daan para lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo i-entertain. Ang walang daan ng tao sa Diyos, ang daan ng tao sa Diyos, nung si magkasala, naging sarado yun, magpakailanman. Hindi mo na mabubuksan yun. Ano yung nagbablock? Hanggat hindi natatanggal ang guilt, ang kasalanan ng tao, ay hindi siya makakalapit sa Diyos at mapapahamak ang tao sa kanyang kasalanan forever and ever. Remember, my friend, sinabit tayo sa gusali na kayarkon tayo. Pangalan ng church natin ito, Ritaya. Pero bago yung kasalanan tao. Kaya kayo magpakit ba kanya, makasalanan kayo. Kahit sino kayo, sino man tayo narito, remember, all have sinned and fall short of the glory. Huwag niyong kalilimutan yung salitang lahat tayo ay makasalanan. Ibig sabihin, walang karapatan makalapit sa Diyos sa ating sarili. Ano yung pangalawang daan na ginawa ng Diyos? The incarnation and the perfect sacrifice of Jesus Christ. Ang pangalawang daan na binuksan ng Diyos sa tao, cross. Ayan ang solusyon ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang naging paraan ng Diyos para makalapit ang tao, hindi sa tao, kundi Diyos din ang nagbigay ng solusyon. God so loved the world. That's why Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Hindi mo daan yun. Daan ng Diyos yun. I am the way, I am the way, I am the way, the way. Sa pagsisika, kaya nga, madalas yung naririnig, madalas yung daramdaman. Hindi ka maliligtas ng iyong reliyon, na ikaw ay mabait, na ikaw ay mabuting tao, na ikaw ay gumagawa ng tama at mabuti. Hindi ka maliligtas talaga noon. Sa iyong sarili, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ang Diyos ang gagawa ng daan. That's why Jesus Christ, I am the way. Dahil nga, ang tao, sa mag-drawing yan, wala lang akong time. Alam niyo ba yung tabernacle sa Old Testament? Ba't may tabernacle? Sa bansang Israel lang yun. Ba't may tabernacle sa Old Testament? Alam niyo ba yun? Nababasa niyo sa Old Testament? Di ba ang daming rituals? Ang daming ceremony, hindi ba? Bago ka makapasok doon, may altar, may planggana, may tubig, may dugo, tapos may mga saserdote. Pansinin niyo, ang bansang Israel, ang meron lamang sila doon, isang bansa. Pagdating ng isang bansa, isang tribo, ano yon? Levites. Doon sa Levita, isang pamilya ang kinasangkapan ng Diyos para makalapit sa Kanya. Sina Aaron. Minsan sa isang taon, nakakapasok ang saserdote para pumasok sa presensya ng Panginoon. Na ibig sabihin nun, kahit sa Old Testament, ang isang makasalanang tao, hindi siya makakalapit sa isang Diyos. Ang Diyos ay hiwalay sa tao. Ngayon, tingnan natin ang John chapter 3 again, 3:36. Kaya, yun yung dalan ngayon eh. Ito na yung daan ngayon. Ano sabi dyan? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ano ba, Jay? Kailan ba yung buhay na walang yan? Present ba ito, possession, or future possession? Okay. Basahin niyo dyan. Ang sumasampalataya sa anak, kailan ka sasampalataya sa anak? Ngayon ba? Ngayon. Pag sinampalataya ka ngayon, kailan yung eternal life? Yes. Tama rin yun. May future yun. But eternal life, ang kaligtasan ng buhay na walang is a present possession, my friend. Muli mo sabihan, itong siyarbato na kabilang niya. Yes. Ganyan kabisa ang gospel. Ganyan kabisa ang salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, kapag sumampalataya ka sa Panginoon, nagsisi ka sa iyong kasalanan, malar na kang mati. At yun ang karapatang mati. You have the right to die. At yung karapatan, buwang, at yung karapatan tumuha.
Padangan siya kang Kristo, at yung karapatang mate, at yung karapatang tumo. Pero nangyayari pakilala yung Ginoo, ala kang karapatang tumo, ala kang karapatang mate, ala ka mang karapatang may kasakit. Uling, istong mete ka, alayo kayong Ginoo, yung kasalanan mo, sabihan mo bugir, bugir. Papalapit na kay libingan, papalapit kay judgment. But whenever na maging Kristiyano at tutuwa may mananampalataya, ating ang karapatang mate o may kasakit man o tumuhaman. Because all is well between you and God. I have my peace with God. Ngayon, sabihin mo kaya kayo kung wala ka pa sa Panginoon, wala kang karapatang tumanda. Dahil nga, napapalapit ka sa libingan at napapalapit ka sa judgment. Now, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Ako po, tutulugay po kayo po. Isto ni Meto mata, wala kang Kristo, nanong atso kayo? Ingmanan ng Diyos. Yan sasabihin kayo, mimingat kayong magsalita, God loves you. Mimingat ko rin. At yung kondisyon nito, ino-offer ng Panginoon Diyos ang kanyang pagliligtas. Nandito ang anak ko bilang tagapagligtas. Accept or receive. Pero kung hindi mo siya kikilalanin, ang mananatili sa'yo, hindi naman pag-ibig ng Diyos, kundi yung poot. The judgment of God. And what we feel, and yet that's true. Kung what we feel na yung Diyos at saka ako yung mana. What we feel, kasi yung Word of God yung magsalita. So, yan ang eternal destiny. Ito yung pinaka-importanting gagawin ng isang magdidesisyon. The most important decision anyone will ever make. Ano yun? Anong gagawin niya kay Jesus Christ? Very basic. Okay, gusto kong maligtas. Ano ang dapat gawin ng isang gustong tao maligtas? Basahin natin ng Romans 10:9. Kaya po, kanino? Sabi ko, gusto pa naman yata may ligtas ka. Hindi na nakatamang katiyakan ng Bible. Tingnan yung talata. Pansinin yung talata. Okay? Paano ba maligtas? Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay. Yan. Narinig mo, Jared? Ay maliligtas ka. May itong kareng sinyalis, nililigtas sa tao. Yung buklat sa book. Hindi ka maliligtas yung nananahimik lang na gano'n. Paraan. Pero isang paraan nakikita ko, ikaw mismo, ikukumpisan mo ang Panginoon sa labi mo. Solo ka sa loob ng bahay, sa ospital, o saan ka man naroon, you will confess Jesus Christ is Lord. Na makinig kayo sa akin, malapit ng eleksyon. Makinig kayo sa akin. Kailan ba eleksyon, Mark? Nagbuboto ko na ba? Jesus Christ, hindi niya hinihingi yung boto. Hindi nakabase sa boto natin, kung boboto natin o hindi, sa Jesus Christ. That's wrong.
Eh na aduan Jesus Christ, iboto mo kasi sinambot na eh. Hindi nilino ko ba? Yan nga, nagboto daw mo ka rin tao. Bakit hindi sumambot. Jesus Christ, hindi niya hiningi ang yung boto. Sa Diyos, hindi democracy, kundi theocracy. Democracy, imburita sa biyan, at hindi ang karapatan na nimburita mo. Theocracy, ang ibig sabihin, ang Diyos ang siyang pinaka-supreme. Kailangan siyang mamuno. Kailangan lang tayong makinig. Inuulit ko. Ene, aduan Jesus Christ, inke kayong boto. Bakit? Panginoon niya. Nagtagumpay siya. Kaya nga, nandun sa bandang huli, ayan sasambalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Dahil hanggang kalaban ng tao, simbot mo ng Jesus Christ. Ano ba yung gawin ng tao? Sin. Ano ba ang gawin ng tao? Ay, dahil huwag yung Kristiyano tao, sabihin yung tapatan kayo. Kalaban tayo pa mo rin in death. Ang pinakahuling kaaway na lulutmi na 1 Corinthians chapter 15 is death. In death talagang kapateyo. Nakatakot siyang kalaban. Sino ang pwedeng lumupig sa kamatayan? Ala, agyang hari ka, agyang nakuwalta ka, agyang ninu, agyang malusog ka, may pwedeng patening kamatayan niya ng sarili. Kaya lahat tayong mamatay. Una-una lang yan. Dakano rin may matay kaya katamang yung pisigan. Hindi susunod na yan. Tabalo. May Jesus Christ. Sinambot na eh. Panalo siya kaya nga, victory in Jesus, my Savior forever. Pag si Jesus Christ, hindi mo siya kinilala bilang Panginoon, ikaw ang matatalo. Because He is your life. He is your Savior. He is your pastor. He is your shepherd. He is the light. He is the way, the truth, and the life. The eternal life. He is life. He is Lord. Si Kristo, bulitan kasi election na ako niya, makanyang utak ko eh. Kaya niya, doon niya kayong boto. Kaya agatan kayo, ali kayo, kaya tanggapan niya, ali, kayong masambot, masambot, victorious na, gawa ng Panginoon ng Diyos, that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kahit ayaw mo matin, ayaw mo sa Kanya, ikaw ang makatatalo. Darating ang araw, kung ayaw mo ngayon, luluhod ka sa Kanya, because He is Lord. Anong isipan mo, i-Christ, nung may tanggapan, ating mawala ka yan. Tayo ay bato. Senador yun. Panginoon siya ngayon, tinalo niya lahat ng kawayan. Demonyo, ang mundo, ang kasalanan, even the grave. Biro mo, tetenay kamatayan, gano'n. Ngayon, kung kikilalanin mo siya, kung ipapahayag ng iyong labi na siya'y Panginoon, siya'y nakaupo sa kanan ng Ama, at siya muling babalik, siya muling binuhay ng Diyos. Ano sabi ng Bible? You will be saved. You will be saved. O tanda tingin ginawa, ang pangking Bible, pag bumalik siya sa kanyang pangalawang pagbabalik, whether you like it or not, lulubod ka eh. Kasi He is the Lord of glory. Kaya nga kasama niya yung mga anghel na babalik dito, ang mga anghel ng Diyos, at ililigtas niya at kukunin niya yung Kanya. So anong gagawin mo kay Kristo ngayon? Ito na yun, Gusto mo maligas, inulit yung sinasabi ko sa inyo, hindi niya hinihingi ang inyong pasya. Ang hinihingi na ang maniwala sa Kanya, ang sumampalataya na siya'y Panginoon. So panalo na siya. At siya nakupo sa kanan ng Ama. Kaya tinawag siyang the King of Kings and the Lord of Lords.
Ang ganda niya, no? Papahal mo sa magitan iba, sa Panginoon. Siyang Savior ko, siyang Panginoon ko, siyang tagapagligtas ko, siyang aking victory, siyang aking salvation. With Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one will come to the Father except through me. Now, si Christ ba? Namatay? Yes. Muli ba siyang nabuhay? Yes. Mamamatay ba siya? Hindi na. Actually, folks, malay po, in kasalanan ay na issue. In issue Christ. Kasi in Christ, ninong King 6 last word, ninong makaisay? Diga? Oh, it is finished. Ang ganda, no? It is finished. Alala kang gawin, kayong kaligtasan mo. Wala kang gagawin. Ang gagawin lang is maniwala, to believe. Tetelestai, it is finished. Ano yung finished? Wala lang gagawin ng tao para makalapit sa Diyos. Ginawa lahat ng Panginoon. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that only going. It's supposed to be, nung maintindihan niya mo yung atonement, ala ko mang madalas sigaw, maging preoccupied, yung mag-pray kayo Diyos. I enjoy yung Diyos, hindi kayo hindi. Maging preoccupied kayo, higit king sa blood, yung spiritual things, at mag-enjoy kayo, kayong fellowship nyo kay Diyos, kasi biglat niyo pasmul kayo through His Son, Jesus Christ. Now, kaya nga, trono ng biyaya, let us come boldly and through His grace with freedom and boldness, and enjoy your relationship, your fellowship with the Lord, with God, your Father. But ang Christian ka, God is my Father, heaven is my home, Jesus Christ is my Savior. It's finished. Kaya kabalo, nung iyari, no? Nagpapari na yun, dapat magseryoso ka. Dapat manwala. Hindi, no? It's finished. So kaya pabuti Christ, kaya ka, nung sampalataya ka, nung kaya ng Gino, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At madidigtas ka. Yun ang sabi ng Panginoon. Si Christ, victorious na eh. I imagine nyo, akakit king ginong yan yung kasalukuyan, king kakong faith. Anong ginagawa na po yan? Nakaupo sa kanamay. Siya yung victorious Lord. Kasama natin sa iglesia, ngayong oras na ito, sa pamagitan ng Espiritu Santo, that He is Lord. Di ba madalas natin yung naririnig yung salita ng Jesus Christ, the Lord. Ngayon, kung si Panginoon, maniniwala ba kayo sa lahat ng kanyang sasabihin? Really? Okay, sige. Ulingin tayo. Kuya, kaya punta lang itong truth. Ulingin ka on tayo. Punta lang tayo itong John 14. Ibang level to para makita ninyo ano ibig sabihin ng naniniwala sa Diyos. Okay? Pag naniwala kayo sa Diyos, lagi niyong itutuon ang inyong mata sa Kalbaryo. Lagi yan, lagi. Okay? Pag kayo ay isang believer, naniwala sa Diyos, lagi ang tuon, ang pako, ang focus ng inyong mata, faith sa cross. Okay. Dati, ating ko rin yung katoliko kami na yan. Naniniwala ako sa Diyos, tsuri ko, inisip ko, ating ko religion. Pero ayaw ko talagang believer kay Diyos. Hindi ako talagang mananampalataya. Kasi
Noong panahon na yon, naniniwala ako sa Diyos. Galing pa nga ako sa Catholic school. Naniniwala ako sa Diyos. And yet, makayato'y biro. Makasalimutan. At tsuke baboy, Diyos at tsukugeti. Noon pa, naniniwala ako sa Diyos, kaya tradisyon, kaya kaming religion. Okay? Kaya lang ako converted. Alang spiritual ka na ako. Naniniwala ako sa Diyos, and yet, ignorante ko kay Diyos. That's the point. Kasi po, in metong pong bunga, kaya kang kaligtasan, iyapin na salitang, the knowledge of God. Ang pagkakilala sa Diyos. So, naniniwala ako sa Diyos dati, pero makasalimutan ko. Pero kapag ang isang bagay na paniniwala sa Panginoon, sa Diyos, ay totoo, aangat ka sa daigdig na ito. Ang magiging focus mo sa buhay, ulitin ko sa inyo, is Christ. Is God. Ngayon, ano ang sinasabi ng John chapter 14? Wala niya, basang gaya po kayo hindi sasabihan ng Christ. Bayo po yung 6 na. Ano, makiramdam kayo please. Let me sasabihan, Kening verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso. Let not your heart be troubled. Siyempre, ababasa na yung puso, tao, yan ano sabihan mo kayo, sugrado po ang kanyang problema, mabali sa'yo. Sugrado na. Prone niya, puso na tao, lagi siyang nababagabag, nababali sa ako, ikayo, kita mo. Babahala tayo sa kabuhayan, ano kaya mayayari bukas, paano yung buhay ko. Hindi nga di ba kaya tao, maliyari kaya tao, lagi ang pera, makanano kaya kayo, mag-over, makanano yung future ko, ganito na. Lagi ang balisa yung heart. Hindi at magati ang tamo kanya. At nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Marami tayong kinababalisahan sa ating mga buhay. Kaya nga iba, hindi dumadalo ng Sunday, hindi dumadalo kasi iniisip nila yung kabuhayan nila. Hindi na maiwasan yun. At hindi ko sila pinipintasan doon. Dito, ang Panginoon malapit nang mamatay. Lakwan na rin kayang alagad. Kaya bilang pinambanwa. Kaya malapit nang mako. Kaya sinabi ng Ginoon na kayo mababaliso. Kaya kayo mababaliso. Let your heart be troubled. Okay? Kaya ni-isaganin yung Ginoong may itong bagay. At siyempre, anong pangako ng Panginoon sa kanila? Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Doble, naman yan. Wala kayo kayong Diyos. Wala kayo naman. Yan ako. Ito yung sisimbolita. Diyos yan naman yung ginutayan sa Kristo. Believe in God. Believe also now. Sinabi ko na din kayo. Kapag totoo ang iyong paniniwala sa Diyos, matutulad ka kay Abraham. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, nasaan siya? Sa Mesopotamia. Ano siya? Sumasama siya sa maraming Diyos-Diyosan. Ano yung buhay niya? Ang buhay niya doon sa lugar na yon. Sabi ng Panginoon, the moment na siya naniwala sa Diyos, umalis ka sa iyong lugar at pumunta ka sa isang lugar na binibigay ko sa iyo. Ang lupang pangako, ang Kanaan. The moment ng isang tao ay totoong naniwala sa Diyos kay Kristo, langit na ang kanyang paniniwalaan. Otherwise, hipokrituta mo, nung maniwala ka kay Diyos, yato'y pamurining kayang utak mo, yan mo muna kaya ka. Remember that. Remember that. Hindi ko sinasabing hindi tayo kakain sa lupa, hindi tayo mabubuhay sa lupa. The moment tayo sumampalataya sa Diyos, ang ating puso ay para sa eternal, spiritual things. Ang pinanay salitang priority. Yung magiging priority mo kayong dingin yung kaharian ng Diyos. Yung spiritual, irelasyon mo kay Diyos. Kaya nakamababali sa masyado, kaya atong itin ng nanuwan kasi ating higit ay essential king kaya. Wala akong sabihin na kaya kaning Gino. Okay, lakora ka kaya ato, dalara kay pangako ko. Yapin ti Abraham. At siya'y naniwala sa Diyos. At sa ating naniwala kay Kristo, remember, kapag tayo naniwala sa Panginoon, yan ang krus. Ano ibig sabihin yan? Iba na yung address. Iba na yung pintuho. Iba na yung concentration. Iba na yung puso. Ano yung puso?
ang relasyon mo sa Diyos. Eh, kung pagkamalan, hindi ako sinabi kayong, yan ako hindi ko sinasabi. Sinasabi ko lang sa inyo, iba na ang iyong magiging priority sa buhay. Ano magiging priority nyo? The kingdom. Nasa lupa ka, pero nasa langit ang iyong puso. Eternal life, eternal redemption. Naintindihan nyo ako? Sa puntong ito? Kaya nga, saya in Christian, heaven is my home. Yes, sabi niya dito, yan o. Sa bahay na aking ama, verse 2, ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Kaya mali po itong prosperity gospel. Na yung best life na ng Christian ketik niya at wali, yung best life mo, liwa ketik. Nangaliwala ng balong tulong yung blessing. Yung tatong blessing, yung sabihin ng pag sa dyan ng lugar, mumunan din yung spiritual. Yung ating natural blessing, ating temporal blessings, pero aliwa yung blessing ini. Kasipin, eta pwedeng miras heaven, nung yan nakatapag sa dyan yung gino paraking heaven, kailangan natin kalagyo ka rin. Eka pwedeng munta ka rin, squatter ka. Eka pwedeng munta ka, alakalagyo ka rin. Ang mga pumupunta ron ay yung mga pinaghanda ng Panginoon. Pwede mo sabihin, Kristiyano, lagyo ka rin. Eka pwedeng miras ka rin, wala ka lagyo ka rin. Heaven is a prepared place for a prepared people. O sinadya na kaning gino. Yan eh. Ikita mo nang gagawang takit, hindi mo magsadya. Ibang-iba ang Kristiyano sa mga makasanlibutan. Iba tayo ngayon nakakilala sa Panginoon. Inuulit ko, iba yung na-convert. Iba talaga yung kumilala kay Kristo. At the moment na kumilala kay Kristo, kinakanta nga natin yung higher ground eh. Ano ba ito na, Mark? Higher ground. Alam ko, kabisado mo yan. Di ba nagkalat tayo doon sa isa sa... Bigyan mo ako ng... Nakalimutan ko eh, higher ground. Lord, plant my faith on higher ground. Tarararararararan, tararararararan. Anong higher ground? Ukyat mo ko gino. Iukyat mo ko. Totoo? Iukyat mo ko gino. Iakyat mo ako sa mataas na dako. May kaya magtotoo yan eh. Totoo yun. Pero yan ang kanta talaga yung tema. Lord, plant my faith on higher ground. Lord, lift me up. Tararara. Tararara. Higher ground. Itong verse 2, yung tuturo na ganyan ni Fox. Bali po yung tuturo na ganyan. Heaven niya po yun. Lugar niya ni Diyos. Heaven niya po yan. Yan yung kakatamang address. Yan yung kakatamang bali. At kapag napaganda ko na kayo, ako'y pupunta roon at mayanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Eh, hindi tayo yung buray na yung Christian. Ako, nung nukarin niya yung Kristo, buray ko pa rin. Kung saan ang Panginoon Yesu Kristo, doon lang punta ko. Yun ang lugar ko. Kung saan ang Panginoon. Yun ang heaven. Actually, heaven, hindi lang siya lugar. Person yun. I say this with reverence. Aanin ko yung langit kung di ko kasama ang Panginoon. Sa isang Kristiyano, ang kanyang sinta ay si Jesus Christ. Naging great I am nung aliw ay Kristo kini. Kini. Buri sa buri ko kaya beren eh. Oren mo. Ikan mi buri tat. Brother Ruben, mangito hanggang kami mo ka na. Di ba? Akit niya yung pastor niya. Yung pastor nang imiyabi Kristo.
Anong kwenta ng pamilya ko nung may Kristo kaya bala? Naning asawa, naning anak, naning rin, idols na rin. Idols na rin. Munday yung perno yung tao. Bakit? Kasi I enjoy Diyos kanya. I enjoy the world, yung sanlibutan, yung bagay kanya. Aliwa yung Diyos yung enjoy. Kaya tama, enjoy kaya di, walang itamo mo, mali ito. Enjoy tamo kaya di, mas worship tayo Diyos. Because of Christ, kung saan ako naroon, doon din kayo. Gino, nung ala ka heaven, buri ka rin. Gino, nung atyo ka hell, bas buri ko pa ka rin. Siguro, siya kaya tama ito, pastor, ano pa niya? Yes, that's true. In heaven, nung ala Christ. Who am I in heaven but you? And here on earth, nothing I desire besides you, Lord. Nananggim mo rin kaya yung pamilya nung may Kristo, puro temporally niya. Nanang kwenta na rin church nung alibay, Jesus Christ ang malalakila. This is the point, in glory ng Jesus Christ. Upang kung saan ako naroon. Kat hindi na rin ginawa. Nung rin na rin tupa na, buri na, tsaya naman ka rin, nung rin tupa. Balong-balong niya, tsuta mo kayo di, uli nga natin, niya kita-kita mo, that is secondary. At tsuta kayo di, uli nga gino. Ako, yung gumuna mo ay enjoy, aliwa mo itang mag-fellowship ka, uli nga gino. Ay, kuwayo po. Tapi, nana yung heaven, walay Christ. Nana yung tugalugon, walay Christ. Di ba? Tingkong kotsi, tingkong kayamanan, nana yun, walay Christ. Piyaduhan na rin niya. Nana kay balay ini, bansyon niya yung balay niya, may katugal yung balay. Nung alibawa, wala yung ginuwi. Nana ini. Sa tao, makasandibutan, walang kwenta yung sinasabi ko. Pero sa isang tao naniniwala sa Diyos, I believe in God. Believe also in me. Makapaniwala kayo nating heaven? Nakakapaniwala ba kayo na ang Panginoon ay nag-ahanda siya sa buhay? Hindi po ba? So that's it. Pagdating ng araw, babalikan ko kayo. Ito, the rapture of the church. Magbalik kay Kristo. Pabayang kayo magbalik kay Kristo. Anong say-say na rin kayo ganda-ganda na yun? Kailangan nakit kaya lupa. Kung meron faith, then sight. Faith will turn into sight. Ngayon, nakikita ko siya by heart, by faith. Nakikita ko siya. Akakit kayong gino talaga eh. Akakit kayo talaga yung Kristo. Akakit kayong gino. Ngayon, by faith. By faith. Sigurado po eh. Spontaneous yung Holy Spirit. Nakikita ko ang Diyos eh. Balo kaya, kilala kayong gino eh. Kilala kayong Kristo. Pero yung kikinig kaya gano'n hindi by faith. Hindi puso. Pero darating ang araw, makikita mo siya by sight. I shall see Him as He is. I shall be like Him. Inating siya. At siya'y muling mabalik. Yan ang sabi ng banal na kasalatan. Nalalaman ninyo ang daan, patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Kaya rin kayo. Bayo ka matay mangutang ka. Alaba kwenta kaya ka, nung ika munta ka heaven, wala makwenta kaya kita. Kamangutangan tita, munta ko kaya heaven. Kasi nung ika munta heaven, munta ka impyerno. Kamunta purgatorio, uling alam purgatorio. Kamuman mangutang kaya kang be. Lord, kaya mo balo yung dalan kung balo nung munta ko heaven, makanano po yung munta heaven. Kayo po pwedeng maging ignorante ng Christ. Kayo po pwedeng masambot kayo. Gusto nga may kaluguran ni Christ, may kaluguran din kayo ng sarili, for Christ is your life. Buri mo sabihin na tsukag ganyan ito, ang karakalabado, ay sabihin mo kaya hindi ka patay, sabihin nga tama na kaya yun. Kahit binasa mo lahat ng newspapers, lahat ng aklat, kapag ang Bible ay hindi mo alam, anong say-say nun? Lahat ng pera, lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan nasa iyo kung sa impyerno ka lang pupunta. That's it. Nanong gawin mo yan? Yung punto yan yung issue kaya ipinagsadya tayo ng Panginoon ng isang lugar. Kang mangutang, Lord, kaya po galing dalan Kontento na kaya balo mo, kang mangutang, miligtas ka o di ka, kang mangutang rin. That's the point.
Hindi ka man magtatanong, nung matay akong iyan, punta ako kay Diyos, punta ako kay Diyos, utang mo ikaw. At kapag tinanong mo yun, Lord, ako ba rin dalan eh? Ako po ba nung niligtas ko eh? At sabihan na kay kaning Ginoo, aking kaligtasan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mapapahiya. Hindi magkakaroon ng buhay na walang gan. Okay mo po yung mga utang. Magtanong kayo tungkol sa bagay nito. O siyempre, yung kaputang nating tao, laging lehitimo na ito. Paano kaya magkita ng pera? Paano kaya ako yayaman? Paano kaya ako tataas ang aking sahod? Paano kaya? Of course, that is legitimate. Pero ang utang mo muna man. Baka naman kaya ang kaligtas. Baka naman kaya ang ipatawad ng kasalanan. Baka naman kaya hindi ng katiyakan. Baka naman kaya ang kaladwa ako. Lord, po ko yung dalan eh. Po ko yung dalan. Ano sabi ng Christ? I am the dalan. I am the way. I am the truth. And I am the life. Ang tamang pantala. By the time I pray, let's sing this closing hymn. Alam mo ba ito, Destiny? Pwede ba gamitin natin ito ng personal malapit sa puso natin bilang kasama ang Panginoong Yesus sa buhay natin? Isang matamis na bagay ang magtiwala kay Jesus. Ano ba ang kimo, Brad? Sige nga. Sige. Sige po, inimbitahan ko po kayo na awitin natin ang awitin ito. Awitin pagsamba. This is so sweet. Sandali. Mababa. Yan. It's so sweet to trust in Jesus. Just to take it on His word, just to rest upon His promise, and to know the sacred Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust and grow. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and in simple faith to in the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him Amen. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self-less peace, just from Jesus' name be free, life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace and trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him,
trust in God, oh, for grace to trust in God, oh, for grace to trust in God. Sama-sama po tayo manalangin. Ang aming banal na nasa langit, salamat hindi mo kami iniwang nangangapa na parang bagang naka-blindfold ang aming buhay. Hindi mismo, Panginoon, nilinaw mo sa amin na sinugo mo ang iyong anak upang siya maging tanging daan ang buhay at ang katotohanan. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, na kay Kristo na may katiyakan ang aming buhay, ang aming hinaharap. Kay Kristo, ay nakatitiyak kami ng aming kasalanan. Hinahatulan sa Kanya na sinamatay sa krus ng pagbagi. Aming amang Diyos, kami nagpipray, patuloy mo po kami. Laliman ang aming paniniwala sa iyong sinasabi. Higit sa buhay na ito ay meron ng inihandang buhay na punong-puno ng kapahingahan at kaligayahan. Hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon. Pero dahil sa inyong biyaya, ipinakita mo sa amin kung paano mo kami diligtas. Kami nagpipray ngayon sa oras na ito. Palaliman mo ang aming pagtitiwala kay Kristo. Kahit lahat sa panahon ito, makita mo namin, Panginoon, ang iyong patnubay sa aming lahat. Maraming salamat sa inyo. Sa buhay na ito, hindi kami nakakapa at ipinakita mo sa amin ang liwanag ng inyong pagdiligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon, kung paano pa namin makikilala ang aming Panginoong Jesucristo. Nakita namin sa Kanya ang aming tagumpay, ang aming kalakasan, ang lahat-lahat ng nasa amin. Katulad po ng aming inawit, Panginoon, sa matamis na bagay ang magtiwala kay Kristo. Inaamin po namin sa aming sarili na kami unggap, na kami bulag, na hindi namin alam ang daan. Pero salamat sa inyo, aming Amang Diyos. Kayo ang gumawa ng solusyon upang hindi kami maligaw at makita namin ang tamang daan. Sa aming paglalakbay, sa aming buhay pananampalataya, maawa ka po sa amin, alalayan mo po kami sa tuwi-tuwi na maalala po namin, Panginoon, higit sa mundo ito ang inihanda mo sa amin lahat. Hipuhin mo ang aming mga puso at dalhin mo doon sa pangakong iyon. Bilang mga naniniwala sa Diyos at naniniwala kay Kristo Jesus. Maraming pong salamat sa inyo, aming Amang Diyos, na hindi na kami nangangapa ngayon, hindi kami nakatitiyak sa mga bagay, kundi meron kami katiyakan na si Kristo yung Panginoon na nagtagumpay sa kasalanan, na nagtagumpay sa litingan, na nagtagumpay sa lutang ito. Maraming pong salamat din sa inyo, Panginoon. Itatawid mo kami sa buhay na ito. Samahan mo kami sa aming mga paglilingkod. At sa paglilingkod na ito, patuloy po namin pahayag ang iyong mabuting balita. Wala kaming masabi ngayong umaga, hindi magpasalamat sa inyo. Dahil ginawa mong malinaw sa amin. Ang kaisa-isang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Yes, Lord, this we pray in Jesus' name. Good morning, God bless you.